So, kung may katabi kayo ngayon dito, pagkalabas, pagka nagkaroon tayo ng entrepreneurship 119 or nakita nyo yung nakakasosyo namin sa ibang eh, di antayin mo yun sa iyo. Malay mo, kung hindi naman ikaw, yung anak mo. Kung hindi naman anak mo, pamangkin mo. Kung hindi ikaw, hindi pamangkin mo, aso ng kapitbahay mo. Ang malaga, may malapit sa'yo na nakapasok sa circuit. So, no shoes fits all. 5. Yan. Yung pera, pinakamadaling ituro, pero alam niyo ba talagang noong una nagugulumihanan ako bakit sa iba ang dali-dali. Nakakwentuhan ko lang na mabilis doon sa restaurant. Abay, apply ka agad. Meron na bang, abay, halos laraw-araw mo na. Meron akong kasama sa pagbabike, pero ngayon naman, in fairness, kumikita na kanyang coffee, meron pa siyang soft ice cream ngayon, may supply na siya. Pero pinakamatagal ako, nahirapan ako sa kanya, taga-taal pa rin yun. Pero halos sa 6 na taon ko siya kasama pagbabike. Kasi, ang talagang pumipigil lang talaga sa atin ay ang ating mga sarili. Ano sabi ni General Luna sa Artikulo 1? Ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Yung please in a jar, tinatakipan, i-maintain lang ng ilang araw o kahit sa linggo, aalis nyo na yung takip. Alam niyo bang hindi sila lumilipad palabas? Kasi ang isip nila, ganito lang talaga sila. Kailangan nila, ganito lang sila. Ang tatandaan nyo, makahawakan nyo lang lagi, is kung anak tayo ng Diyos, anak sila ng Diyos, pantay na pantay pa lang. So wala. So wala akong special sa akin. Kung nagagawa ko, kaya nyo rin. Ang tanong lang, gusto nyo mo bang gawin? Na sumipsip lang tayo. Simulin. So, pero yun hahayang ka na. Alam niyo ba kung di daw tayo dinagdagan ng wisdom ni God? Ang gagawin, kakwento ko kanina, sinasabi ko, ang gagawin lang natin ay SES. Hindi yung SES of life, yung sa EST. Yung tayo SES lang. Ang gagawin lang natin ay sleep, eat, sex. Yun lang. Pero ginawa tayo ng Diyos na may free will din, so makapag-isip ako. Yung isa pa. Ito, proven ito sa Thailand. Yung lahat naman yata tayo nakapag-Thailand na. Elepante. Yung ele ha, hindi yung pante yung malaki. Ang tali, ang liit lang. Tapos kita niyo yung tapos ang panakot ng taga-training. Maliit pa lang din. Pero alam niyo, hindi siya naalis to, no? Hindi siya nagwawala. Kaya niyang hilahin. Bakit? Sinimula nung bata pa lang siya. Ganun na ganun din sa entrepreneurship, sa business. Pag naniwala ka, ewan ko ba, bakit nga ba? Alam niyo bang, share ko to, kahit mapanood nila natin. Ilang beses na akong na-nominate as upstanding professional sa PRC. Kasi may PRC card holder po ako. So mga kalaban ko, doctor, nurses, lawyers, everything. Yung aming kurso, hindi masyadong sikat. Laging matatalo ko doon. Bakit? Ang kalaban, ang isa sa requirements, kailangan may PhD ka, MBA, bla bla bla. Wala nang masama doon. Sabi ko, wala nang masama mag-aral na mag-aral. Kung ikaw ay academician or educational na gusto mong mag-grow, gusto mong maging dean. Pero, bakit yun ang hahanapin mo as part ng success? Samantalang, paano kung ang ginugol mo ay nag-masteral ka o nag-specialize ka o ang expertise mo ay ginugol mo ang buhay mo sa isang bagay, dahil doon mo gusto maging expert. At tayo, laging binilinan na, mag-aral kang mabuti, at ganyan, pag nakapasa ganyan, uy, ano ko, dyan na nagtatrabaho, sa ano? Tapos, madalas, ibang bansa pa, o kung saan. Alam nyo, training tayo ng mga Espanyol at saka ng mga Amerikano, nakakayaman sabihin. Pero talaga, training tayo doon na magtatrabaho sa pabrika. Ang hindi nila napansin, mag-grow na tayo. Kaso, yung iba, nananatili pa rin doon. Yun din po yung isang rason, palagay namin ha, nag-grupo namin. Kung bakit yung mga summa cum laude, except dun sa mga talagang lalaki ng sweldo sa multinational. Of course, corporate pa rin. Is nakatali. Yun yun. So, kung hindi man sa inyo, at nasa edad na kayo naman, at least man lang sa anak ninyo, hindi ko naman sinabing kayo maging entrepreneur.
Ang mahalaga lang, at least man lang sa pamilya nyo. Kasi, alam niyo ba kung ba ito ginagawa ko? Hirap na rin ako. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin. Alam niyo, kung masarap kong tingnan na nagagawa mo ang lahat ng bagay kung kailan mo gusto. Pero alam niyo ba, hopefully marami naman successful dito dahil ang success naman ay very subjective, very objective din. May mga taong gusto lang ay magtanim, success na yun sa kanya. May mga taong gusto maging housewife, success na yun sa kanya. So, yung success so iba-iba. For the purpose of ng conversation natin na to, ang pinag-uusapan natin, success about money. Sabi, nakakapagod na ho. Siguro sa angka namin o sa angka ng asawa ko, wala akong gustong gumaya. Pero wag naman nangyayari, pag nagpesta at nakasagi ng palyo, sino ang magbabayad ng palyo? O pero biniro ko lang ho yun. Doon sa mga breadwinner dito, alam nyo ang ibig kong sabihin. Wag lang hindi may magkasakit, hindi mo naman papapayaran. Naintindihan nyo ba? Tapos, minsan, deserve mo naman maggala, pero nagigilty ka ng konti na, teka, hindi mo masama ang buong barangay kasi ang kamag-anak mo, pag nagkakapera ka, ay maniwala kayo, pwede ka nang umandidato, lumalawak yung kamag-anak. Bakit? Ay, nung walang-wala kami, tanda-tanda ako, namemesta kami sa butong ng tatay ko. Ay, kulang na lang ng tatay ko, i-araw yung sarili, hindi kami pumasok. Or kung pumasok ka man, nandun ka sa gilid-gilid. Hindi ka makakaupo sa salas, or malamang manunulong ka, ikaw ang tagagaya. Swerte ka sa dinuguan. Pero ang tanong, bakit hindi ka, ikaw ba, pag may reunion, panoorin yun. Reunion ng pamilya o reunion ng, kaya para sa akin, deserve natin na mag-grow. Pero, sa dami ng nakaka-ideya, wala akong kwenta yung ideya. Hindi ko na iuulog sa bangko yung ideya. At hindi rin ko na ibabayad sa hospital. At doon sa tuition ng anak ko, hindi man ako pwedeng pumunta sa Lasal at sabihin kong, dami kong ideya, ako pinakamabait sa Taal, baka pwedeng libre na ang tuition ni Yuli. So, kaya kailangan nating makawala sa gapos ng kahirapan. Ang tanong, pwede ka ba mawala mag-isa? O may kasama? Sabi nga, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk further, walk with someone. Alam nyo, kaya humalaga yung face-to-face. You will never know. Alam nyo, pagkatapos na, halimbawa, yung mga nagpapasikat, di ba, dami ko nun, tapos magpapalo, gano'n. Wala na, walang follow-up. Samantalang, alam nyo pa paglabas ng dyan, makakatabi nyo pag merienda nyo, pagkain nyo. Ay, ikaw palang historian dito eh, itong ako'y namimili ng lumang bahay. Ay, ikaw palang narinig kita na nagpapakilala, eh, ikaw pala yung negosyo ganito. Ikaw pala sa human resource. Naintindihan niyo ba ako? May paborito akong saying na pansin ko natutunan ko sa tatay. Bagamat siya'y magtitinda ng kulambot, kaldero, naaminin ko sa inyo, kinakahiya ko dati. At ang inay ko'y nagbuburda ay kinakahiya. Kung galing akong ilog, dadalhin ko dyan sa mga rasong para isulong, binurda. Handcrafted ko talaga. Pero yung bago ginawa ng inay, tapos ang ibabayad sa iyo sa 8 pesos. Pero halos 18 days bago nagawa yung borda. Nakita ko nagkakaroon. Paano ko magbubuhay sa 6 pesos? Talagang bata pa ako inisip ko, may paraan na mas mamumultiply ko yung sarili ko para bayaran ako ng mas mahal. So dapat ang kinikreate natin ay value. Hindi yung time kasi we can earn more money but we cannot earn more time. Yung ba yung slide ko? Okay. Sabi sa Psalm 128, you will definitely enjoy what you work hard for. You'll be happy and things will go well for you. Marami akong kilalang mayayaman, lalo na ho nung ako'y nagkakasino pa sa sabon, sa kalahan. Pero laging sasabihin ko, kung ang kayamanan ay hindi na-enjoy, maraming kwenta yung kayamanan. So, masarap ko na yung pinaghirapan mo, na-enjoy mo, at alam mo yung pinaghirapan mo ay galing sa tamang paraan. Miso. Ayan. Maraming, ito ay binasa sa India, ng aking anak. Ang tawag ko dyan ay doon sa mga Katoliko, Knights of Templar. Yung nagtatanggol ko doon sa Vatican, o sa Roma, o sa... Anyway, mahaba ko eh. Gusto ko lang may sasabihin. Ang ibig sabihin ng nulong is periculum vers demonum. Sino nakakalam?
Okay. Ang ibig sabihin nun, no risk, no reward. Meron ba tayong pentel or ano? Kasi ito, naramdaman ko lang na may kailangan may makaintindi nito. Ang iba ho, nag-aantay pa ng sabi. Sorry yung tatlo tinatawakan. Sabi ko nga sa inyo, affidavit nyo, gawin nyo na eh. Kailangan pa ng 600,000 bumayad para sa ilang seminar. Hindi, pasensya na kayo, kailangan matigil yung ganoon kasi ang paniwala ko, if you don't stand for something, if you don't stand for something, you will fall for anything. Kaya may nagloloko kasi may nagpapaloko. Ang problema, lahat ng mga nag-usap ko, bakit hindi pinag-affidavit? Kasi nakakahiya. Ano nakakahiya? Parang wala namang biktima ng iba. Pero nyo, ang iba, may mga taong nag-aantay muna ng bendisyon para sabihin. Parang yung iba sa inyo, gusto mo na marinig sa akin na, okay, pwede ka mag-negosyo. As a matter of fact, hindi kailangan. Mag-pray ka lang ng maayos, kausapin mo si God, tapos pag naramdaman mo na yun, na ito yung tama, gawin mo. Ito, lalabas pa ito sa libro namin, since kayo nag-face to face, pumunta kayo, ito ay special. Kalahati ko na nandito, nararamdaman ko. Dito ko ngayon. Alam nyo, masarap ako nandito. Kasi ang kasunod yun. Ito ay compromise. Ang ibig ko sabihin ng S, success. Ito, fortune. Ito, failure. So, yung mga nakapanood sa akin nung kay Corina, matagal na yun, sa totoo lang, tinago ko yun. 2012 pa ho yun. Alam nyo, pinadelete ko yun. Kaya magugulat kayo sa inyo, sariwa-sariwa pa yun. Mga ilan lang nakakita. Kailan lang natin na-upload. Parang bakit? Alam nyo yung tao, pag nalaman may pera ka, instead na alamin kung paano ka nagkapera, gayahin o magsikap o maging inspirasyon ka, ay utangan ka. Hindi naman. Kung utangan lang din naman, ay pinaghirapan mo. Hindi. At back then nga, hindi ko pa na-enjoy yung aking pinaghirapan. Sa totoo lang, gusto ko lang mag-share. Dahil para sa akin, yung nakita ko lang na, ang panalangin ko lang naman kay God, makapag tayo ng almusal, tanghalian na muna. Bibinigyan niya pa ng merenda, may midnight snack pa, may brunch pa. Di natuwa lang naman akong i-share. Pero yung may utangan ka, ang hirap, hindi ka halos makapag-negod. At nagmamadali pa, buti nga wala naman chikas nun. Kaya wala akong chikas. Okay, gusto ko kagad ihulog sa Palawan, Express o SIM. Parang siya pa ang galing pag hindi ko kagad na ihulog. Di ba may sekretary ka naman, pahulog mo na kagad. Di ba? So pinadelete ko yun. Pero sayang, sana sa 10 taon na yun, ang dami ko na lalong naturuan. Kaya ang ginawa ko, para akong guerrilla. Nagtuturo ko pa simple. Kasi nga, ayoko malalang. So ito yun. Yung sabi ko doon, hindi ka ba natakot sa Maynila? Alam niyo, unang liwasan talaga, walang laman talaga. So, paano matatakot sa Quiapo at sa Baclaran? Kahit isnatch na lang ako, wala naman talaga eh. Suot ko pa, Lunes hanggang Biyernes yun. Di kung gusto nila yung atong na short, kunin yun. So, wala rin akong relo, wala ka kahit ano. So, wala akong problema. So, pag failure ka ngayon, matuwa ka. Kasi there's no other way but pero kung anong success yan, very subjective yan and very objective. Kung ano yung success ang hinahangad mo, kung maging successful housewife, nasa sa'yo. O successful preacher, hindi ko alam, basta yun. Pero sa totoo, being successful is one thing, but maintaining it in that level, mas mahirap. Sa totoo lang, mas mahirap. May pressure. Ang daming tingin ng tao sa'yo, akala ka lagi, mina ka. Parang feeling sa'yo, hindi ka magkakamali. At basta magkamali ka, ulang na lang lagi, sisihin na doon sa isang mali na yun. Tandaan nyo, lahat tayo makasalanan. We are all sinners, we just sin differently. So ngayon, ito ang marami dito sa blind. Ang dami ko tinuturuan, wala akong kapera-pera, pero huwag ka, naka-iPhone. Wala raw oras, pero wag ka. Yung TikTok niya, nakakalimang upload sa maghapon. Nag-i-edit pa. Tapos ang follower, 3. Ako pa yung isa. Ano nga ibig sabihin? Pati pamamalansya niya, pinapakita, pati paglilinis. Wala namang masama, pero ibig sabihin, akala ko ba gusto mo maging successful?
Maya mini-message ako, piniem na ako ng piniem. Ako naman ay bibuhay din. Kung ang pinipm ka naman niya sa akin, yung negosyo na gusto niya simulan, edi tuturo ko. Kagaya nung isang, kamiting ko lang kayo, Kuya Val. Ngayon, tinatayo niya na yung air conditioning shop niya. Okay na yun. Yung kamiting kita sa Okada, yun, yung dumating na sumingit sa meeting natin. Ayun, okay na. Ayun ang buong loob. Bakit kapag mainit ang ulo natin at kaya ko ng Batanggay nyo, katatapang bakit handang pumatay para sa tong itlap o nagkadayaan lang sa barakat o sa lamayan. Bakit pag sa negosyo, mayabang sasabi, pero sa salita, ayaw gawin. So, nandito mo lagi sa comfort zone. Alam niyo, kachat ko yung kumpare ko kaninang umaga. Papunta kasi ang Canada. Sa kanila, anak yung kanyang mama nagamit na o yung kanyang isang kaibigan ng kanyang manugam. Tatlo McDonald's. Pero ang trabaho, hindi doon sa McDonald's, doon sa iba pa, simple lang. Kasi sa kanila, 18 years old lang talaga, hahayaan ka na, bahala ka sa buhay. Worst case scenario lang, kung mamatay magulang, sige, pamanahan. Pero sa ngayon, ikaw yung gagalaw. Marami ang nagtatago dito sa comfort zone, lalo na tayong Pilipino. Tayo ang number 1 ngayon na pinaka-user ng social media, Facebook, Instagram, TikTok, everything. Kung kumikita ka dyan, sige, go. Pero gano'n na kasira ang mata mo.